the resolution is no regular resolution. It's a very important resolution that we have to pass. The resolution was born out of a statement. Ano sinabi ng statement? Na bulok daw yung house. Alam mo yung mga simpleng mga ganyang klaseng komento. Alam mo, pagdating mo sa sa politika, hindi ho kayo dapat butthurt. Pasensya ka na, Dalipe. Masyado kang butthurt. Sinabihan lang kayo, bulok. Bulok naman kayo. Pwede pa nga, bugok kayo eh. Pwede pa nga, I mean, it's a normal criticism sa kamera. 'Di ba? Na alam naman natin na talagang may ganung imahe ang kamera. Baka siguro wala ka pa diyan, may ganun ng imahe ang kamera. Napaka butthurt nyo naman. Hindi ko nga alam kung butthurt o talagang guilty lang kayo. 'Di ba? Kasi ako, halimbawa ako, ilang beses ako totoo walang biro ito ilang beses ako sinasabihan ng kasi siyempre mga usually nagma-manage na girl group di ba? Yung mga ganyan usually Barbie yung manager eh. Ako ilang beses ako sinabihan ng Barbie ba yung manager nyo? Parang si Boy Abunday hindi totoo walang biro ito ginaganon ako lagi. Para naman si Boy Abunday siguro Barbie ang ninyo. Yung manager nyo ganun. Pag lalong-lalo na pag may naiinis na kunwari gusto nilang mag-book ng direkta sa show ng Mocha Girls, gusto nila mag-book ng talent, yung ayaw dumaan na manager. Gusto nila diretso na doon sa talent. Sasabihin mo, baka kasi Barbie ang manager nyo. Kaya strict to, Barbie siguro yan. Hindi, diba? Walang biro. Alam mo, ako kahit kailan di ako na-offend na Barbie ako. Sabi ko, gusto mo, kurutin ko yung itlog mo nang malaman mo na hindi ako Barbie. Hindi, totoo, walang biro. Hindi po ako nagbibiro. Kahit kailan hindi ako na-offend sa mga nang-aasar sa akin. Lalong-lalo na pagka alam ko naman na hindi ako guilty. 'Di ba? Alam mo yung parang secured ako sa kasarian ko. Kahit kailan, wala akong planong mag-lollipop. 'Di ba? Wala kahit ano pang-asar sa akin. Isa pa kasi sinasakyan ko. Opo, Barbie po ako. Mahilig sa Barbie. Di ba? Actually, yung bata nga ako, laruan ko Barbie. Pagtanda ko, naglalaro na ako ng Barbie. Sasakyan ko pa yun. Di ba? Bakit to, kamo? Kasi nga hindi totoo. Unless, totoo. Di ba? Pag sinabihan nila akong pangit, dyan ako napipikon. Maayop ka! Gaganon ko talaga. Pag sinabihan ako ng pangit, medyo nakakalalaki ka, brad, Kasi may katotohanan, Yeah? Pag sinabi nilang ako na doon ka ma-open. Ngayon, ang tanong, Ang tanong, eto ba tanong? Dalipe, totoo ba sinasabi sa inyo ni Pangulong Duterte? Para kayo'y mag-react ng paulit-ulit at gumawa pa kayo ng resolusyon? Resolusyon hindi, di ba ho? Kayo, kunwari, sabihan kita, kunwari ka, Boss Randel. Halimbawa lang. Yari ito si Randel. Pasensya ka na, Randel. Nasa aking mikropono. Kunwari, asarin kita, di ba? Asarin kita ang babaero ka. Hindi magre-react si Randel. Hindi naman kasi totoo. Di ba? Magagalit ka ba, Randel, pag sinabi ko, babaero ka talaga, Randel, Di ba hindi ka magagalit? Bakit? Hindi kasi totoo yun, Napakatapat na asawa ni Randel Bunagan. Kasi nga hindi totoo. Pagka sinabi ko yung totoo, yun, magagalit kayo. Di ba? Kasi nga, pag ikaw nag-react sa isang pang-iinsulto o criticism at ikaw ay nag-react ng exaggerated, di ba? Sigurado kung may yun, it's either talagang nasaktan ka o may bahagyang katotohanan, ika nga. Tama?
It's rotten. So we have to issue that House resolution in Ang OA defense mo, ha? of the institution. All party leaders, Para sabihan lang kayo, bulok, 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 bulok. Eh, paano yan kung araw-arawin kayo ni Pangulong Duterte? Sabihin niyo, bulok kayo, bulok, 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 bulok. Eh, araw-araw magre-resolution din kayo? Ang OA nyo kasi. At totoo lang ang OA ninyo. Wala, anong bakit masyado naman kayong, kung wala namang katotohanan eh. Di ba? Hindi, wag na kayo mag-react. Wala yan, sus. Si Pangulong Duterte, asar-asarin ng paulit-ulit. Tinatawanan niya pa, di ba? Oh. Sinasakyan niya pa. Totoo yan. Alam mo, naalala ko yan eh. Naalala ko yan yung kampanya kasi kahit pa paano, meron no tayong mga kakilalang nandun sa inner kampanya ni Pangulong Duterte. Nung panahon na yun, isa sa mga binabanat kay Pangulong Duterte, babaero ka! Bastos ka! Alam mo, walang biro kasi si Pangulong Duterte, alam mo yung tipo ng parang mga lolo mo na kunwari may pagkababaero pa ang datingan. Pero in reality, hindi naman babaero. Talagang, parang cool lolo lang ang datingan. Di ba? Kaya, nung pag sinasabihan siya noon, sabi sa kampanya, "Uy, Mayor, wag na kayong manghalik na mga babae kasi sinasabihan kayong babaero, bastos kayo." Alam mo ginawa niya? Ito talaga totoo to nangyari talaga to. Ang ginawa niya, kinabukasan nung sinabihan siya ng ganun, lalo niya pang ginago yung mga nagsasabi sa kanya. Kumuha siya ng babae at kinandong niya at pinaghalikan niya. Totoo. Kasi, even if paulit-ulit mong gawin yun sa kanya, ang sasabihin lang niyan, sige, lang ako, pa-cool. Pero sa tanda ng yan, hindi na ho yan bumabangon. At saka, umuuwi ho yan talaga sa kanilang bahay. At alam mo, lalong-lalo na yung kanyang pangalawang partner na si Ma'am Hanilit. Naku po, maalaga yun kay Pangulong Duterte. Sobrang yun. Hindi ho yan yung Kaya nga, magre-react ka lang kung talagang totoo. Di ba? Magre-react ka lang kung nasaktan ka. Kasi kaya nga, di ba, sinasabi nila, alam niyo yung ganitong kasabihan na kanino ka daw usually talagang pinaka nasasaktan. Meron tayong kasabihan ganyan eh. Pinaka nasasaktan ka doon sa mga taong mahal mo sa buhay. Yun ka pinaka nasasaktan. Alam mo kung bakit ka nasasaktan doon sa mga mahal mo sa buhay? Kasi itong mga malalapit at mahal mo sa buhay, sila talaga yung nakakakilala sa'yo. So when they try to hit you or to criticize you or to say bad comments about you, tinatamaan talaga nila yung ego mo eh. Bakit? Kasi nga, tama, may katotohanan. Kung yung iba lang, alam mo yun, kung yung mga kapitbahay mo lang ang nagsabi, hindi ka naman ma-offend eh. Kasi nga, alam mo that their opinion is based on opinion or based on haka-haka lang. On their perception about you. Pero, yung masakit talaga pagka nag-criticize na sa'yo, asawa mo, anak mo, yan ang masakit. Bakit to kanyo? Kasi sila talaga nakakakilala sa'yo. Alam nila kung sino yung ikaw. Kasi alam mo tayo mga tao, madali tayo magkaroon ng ng maskara. Sa labas, iba tayo, iba yung imaheng pinoportray natin sa tao. Tapos pag uwi natin, doon lang natin na mapapakita talaga kung sino yung totoong tayo. Kaya pag nagsalita ang asawa, nagsalita ang anak, diyan tayo nasasaktan. Kasi alam nila kung sino talaga tayo. In other words, nasasaktan ka kasi may katotohanan yung sinasabi ng mga loved ones mo. Tama, mali. Di ba? Kaya nga ako nagtataka, bakit hanggang ngayon, butthurt pa rin tong mga congressman na ito sa simpleng sinabi. Hindi nga ho na personal eh. Napaka-generic na sinabi ni Pangulong Duterte. Congress is the most rotten institution. Which is true. Diba?
Huwag na tayo magmaang-maangan. Totoo naman talaga. Ngayon, kung aminado ka, kasi alam mo, inisip ko nga, inisip ko, paano na lang yung mga matitinong congressman na talaga matitino? Nandun pa nga anak niya eh. Di ba? Ma-offend ba ako kung sinabi ng tatay ko na most rotten institution? Depende. Hindi, kung hindi naman ako rotten. Tama, naintindihan niyo ibig sabihin. Ako, halimbawa, inisip ko nga, paano kunwari, congressman ako. Tapos biglang si Pangulong Duterte sinabi na, most rotten institution ang ahensya na yan. Huwag ka masaktan kung hindi ka naman nagnanakaw, kung hindi ka naman bulok, kung hindi ka naman tiwali, hindi mo kailangan masaktan. Di ba? Kasi wala namang katotohanan. As an institution, kasi ganito lang kasimple mga kaibigan. Ito, bigyan ko kayo ng salimbawa. Marami dyan, kunwari, lalo na, sino dito yung mga, hindi ko na lang babanggitin, pero sino dito yung mga Christian dyan, di ba? Marami yan. Minsan may mga maririnig ka, yung mga Christian mga buwang agin yan Bakit? Dapat ka bang ma-offend, kunwari Christian ka, tapos may mga nakiririnig kang sa mga unbeliever na sinasabi, kayo mga Christian, mga buwang agin kayo Hindi ka dapat masaktan kung hindi naman talaga ikaw buwang agin. Kasi totoo naman may mga buwang agin Alam mo yun, meron talagang mga pastor na may buang. May mga pastor talaga na mukhang pera. Tama, mali. Hindi ka dapat ma-offend kung wala ka namang kinaugnayan at hindi ka naman ganun. Di ba? Hindi ka dapat ma-offend kasi your faith, if it is true or not, if you're a scammer, if your church is a scammer or not. Di ba? Alam mo yun sa puso mo. Ngayon, kung ikaw ay scammer na pastor o ikaw yung church mo alam mong scammer, masaktan ka talaga. Tama, mali? Di ba? Oo, alam mo, ganito lang yan. There's a lot of fake Christians, fake pastors, false prophet, lahat yan. Kahit sa mong belief, meron yan. Pero kung alam mong you are sincere, you're true, hindi ka ma-offend. Di ba? Bakit kanyo? Hindi naman totoo. Kaya nga ako nagtataka sa una-una, yung pinaka-praning dyan, si speaker. Hindi, ako speaker. Ano ho bang binabanata ninyo? Bakit kayo praning? Hindi kasi, alam mo yun. So, as far as I know, ang mga praning yung mga praning. Alam nyo na yun. Di ba? Yun ang mga praning. Sino yan? Sino yan? May kumakatok. Pare, may tumatawag sa akin. Pare, may bubulong. Pag praning, alam mo yun di ba? Pare, meron sumusunod sa akin. Pare, ayun na, parating ka! What? Yung pala, maniningi lang ng, Sir, bayad na ho kayo kasi ang tagal nyo na. Nakaupo dyan. Praning Tama, mali. Yun lang naman ang mga praning. Di kaya, mga praning, mga asawa. Yari tayo dyan. Yung mga asawang nangangalunya. Yan, mga praning yan. Kasi pag sinabi ng asawang, saan ka galing? Hindi! Kasi, alam mo, may overtime kami. Alam mo, sweetheart, kasi, galing kami dito, nagpunta kami sa ganito, tapos sa ganito. At alam mo, yung boss namin, ang daming pinagawa kasi talagang ang dami mong dahilan. Ang tinanong lang naman, bakit ba't ngayon ka lang? Pwede mo naman sabihin, medyo traffic lang. Alam mo yun? Hindi, alam mo, kasi yung bus namin, grabe yung bus namin. Grabe talaga. Praning ka Tama, mali. Kasi alam mo may ginagawa kang mali. Kaya ka praning. Di ba? Pag hindi ka praning, ibig sabihin lang nun, medyo
Ayan, tamang hinala, yun. Sino ba, ano ba yung mga may tamang hinala? Hindi ko nga alam bakit tamang hinala ito eh. Maraming dahilan ng pag tamang hinala, it's either may katotohanan, masyado kang sensitive, praning ka dahil kung ano-ano binabanatan mo. Oh, di ba? Yun lang naman yun eh. Kaya nga ako nagtataka dito sa camera, grabe ang OA. Mantakin mo, nagpatawag para gumawa ng resolution supporting the speaker. Tapos yung hindi sumuporta, si Baken. Anak ng wewe, Simple naman sinabi ni Pangulong Duterte. Pakita ng listahan. Diba? Pakita. Yun lang naman yun eh. Those with party leadership positions have agreed and we have decided that when we accept these positions, together with those positions are duties and responsibilities. Together with those duties and responsibilities is to protect the House of Representatives, the integrity of the House. So you did not accept a leadership position, and on the other hand, wala kang pakialam to protect the institution which placed you as a party leader. So, kailangan lahat ng party leaders, starting with the speaker, down with the second in line, the deputy speakers, and all those committee chairmen, and all those having positions, everyone is expected to protect the House of Representatives and to help the House of Representatives. Ang hirap na magpalusot, Kaya mo yan! Sir, kaya mo yan! Nanonood sa'yo si Romualdez. Depende yan sa palusot mo. Para alam mo na maging future mo. Kaya mo yan, sir. Tandaan mo, nakatingin sa'yo ang may hawak ng pondo ng kamera, ng extraordinary funds, nakatingin sa'yo. Kaya, go! Paglaban mo lang yan. Malay mo, nandiyan mo lang sa tabi mo si Zaldi ko. Hindi kasi, alam mo, pagka, kailangan medyo, para malakas-lakas ka sa speaker, kailangan sip-sipan mo eh. Hindi, alam mo, sa totoo lang, alam mo yung mga ganyan tao, hindi siya, yung speaker natin, yung kailangan mong from time to time pinupuri, from time to time pinoprotektahan, dinidepensaan. Alam mo yung mga ganong klase? Hindi, alam mo kung ano yung mga ganon? Ayoko nang banggitin. Yun yung mga mga spoiled. Tapos kailangan mo silang laging sang-ayunan. Hindi ako, may mga kaibigan akong ganyan eh. Yung kaibigan ko, totoo yung mga kaibigan mo na kailangan, gustong-gusto nilang pinupuri sila. Kailangan binobola sila lagi. Kailangan, kung hindi, basta, may ganun akong kaibigan na, ako naman, pinagtitripan ko yung minsan. Sana hindi siya nanonood. Binobola ko yung lagi. Alam mo, boss, galing mo talaga, boss. Alam mo, boss, talagang yun, talagang salamat sa mga kasi yung mga insecure na tao, kailangan ng pinupuri sila. Parang gano'n si Romualdez eh. Nako. Baka mamaya gumawa sila ng resolution protecting speaker dahil sinabi ni Banat Bayan na spoiled.